Okay guys, napanood niyo na ba 'tong balita galing sa ICC na si Rodrigo Duterte ay, merong jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong against crimes against humanity. Okay, so let's watch this video from, Manila Times, okay? And then later on, may ipapakita ko sa inyong, actual na desisyon ng Supreme Court na related dito sa related sa jurisdiction na sinasabi ng ICC. Okay? So let's watch this. This is the Manila Times, where we bring you stories that shape our world. Today is October 24th. Our top story. The International Criminal Court, or ICC, has rejected former President Rodrigo Duterte's bid to challenge the court's jurisdiction. Duterte's legal team argued that the court could no longer exercise its jurisdiction over the Philippines, as the country was no longer a state party when investigations were formally authorized in 2021. Okay, kung natatandaan nyo, based sa mga balita, si Rodrigo Duterte, nung nalaman niyang yung Pilipinas ay na under ng ICC or member ng ICC at may ginawa siyang karumal-dumal na patayan dahil sa kanyang polisiya dito sa Pilipinas, ang ginawa niya, tinanggal niya yung Pilipinas as a member of the ICC, di ba? At yung kanilang argumento, dapat hindi na daw jurisdiction ng Pilipinas. Hindi na jurisdiction. Wala nang jurisdiction rather ang Pilipinas after nila mag-withdraw. Okay? Pero syempre hindi to pinatulan ng ICC, okay? Kasi alam talaga nila na nung time na merong nangyayaring patayan bago tumiwalag si Rodrigo, nag-iimbestiga na yung ICC. O, di ba? So, napakagaling ng ginawa nila kasi hindi alam ni Rodrigo Duterte na iniimbestigahan na siya ng international body. 'Di ba? Okay. Let's continue. However, the ICC affirms its jurisdiction Okay. Sige. over the Philippines despite the country's withdrawal from the Rome Statute in 2019. This means that the case against the former president for alleged crimes against humanity will continue. The LTFRB has... Okay. So, dyan na muna tayo sa video yan ng Manila Times. Okay, so yan. Yan ang sinabi na ng ICC na meron silang jurisdiction kasi bago mag-withdraw, yung Pilipinas, membro pa rin sila. At nag-iimbestiga na sila. Diba? Kaso nga lang, gusto ng mga Duterte camp at mga Duterte supporters, mga DDS, na kanilang naratibo is walang jurisdiction ng ICC. Kaya okay lang sa kanila mang bastos, di ba? Ng mga judges, ng kung ano-ano pa, di ba? At mismo nandun yung mga supporters sila sa detention center ng ICC. Nakakaya yung mga Pilipino pa lang hindi nag-iisip ng mabuti, di ba? Okay. Now, basahin natin dito sa pakita ko sa inyo yung isang information. Kung natatandaan ko, yung Supreme Court, ang sinabi nila is yung Pilipinas, meron pa ring obligation or obligasyon na makipag-cooperate sa ICC kahit na nag-withdraw na. O yan, natandaan nyo ba yan? Ito, pakita ko sa inyo. From Google Gemini. Tapos punta tayo sa itaas.
Ito. So, in simple terms, here's what Supreme Court decided in 2021 ruling. Pangilinan versus Cayetano. Sabi dito, the Supreme Court was unanimous 15-0 in its opinion that Philippine government legally required to cooperate with the International Court regarding any crimes that happened while the Philippines was still a member. So, Supreme Court na yan, ah. Kung natatandaan nyo guys, halos madami yung appointees ni Duterte doon sa Supreme Court. Okay? I think mga around 13 ata, di ba? So, kita niyo yung ginawa sa impeachment trial ni Sara Duterte. O, di ba? Gumawa sila ng rule, mamalangga na po. Gumawa sila ng rule, which specifically, yung rule na dapat gawin, sa ano lang po yan. Ginagawa lang po yan ng Kongreso kasi sila yung, they have the power to create laws. Okay? Pero yung Supreme Court, sabi ng Constitution, siya yung nag-i-interpret, okay, ng batas. O paano? Ano nangyari? O yan, di ba? O kumbaga, so sana yung mga supporters ng mga Duterte, mga DDS supporters na comment, wala pa rin sustansya. Tapos yung argumento nila, same lang. Hindi man lang nila makita na yung jurisdiction ay nasa ICC talaga. Diba? At walang walang paligoy-ligoy pa. Nandyan na yan as it is. Diba? So, mabuti na nangyari ito, na yung ICC ni-reject yung bid ng mga Duterte kasi napatunayan talaga na mayroong jurisdiction. At ito ay tagumpay na rin para sa mga biktima kasi yung mga biktima napakatagal na yung hinihintay nilang hustisya. Hindi mo nga makuha dito yung hustisya sa Pilipinas eh. Imaginein mo yung mga nasangkot sa korupsyon nakalaya pa. O di ba? Pero dito sa ICC mukhang tuloy-tuloy na ang gugulang ng hustisya para sa mga biktima ng war and drugs na inosenteng pinatay ng mga riding in tandem, mga police daw, di ba? Oh, klarong-klaro. Kung mag-uumpisa na yan, hopefully, makakita tayo ng balita anytime soon. And also, tatandaan ko, sabi ni Attorney Conti, malapit nang kunin ang not isa, but rather dalawang promotor ng war on drugs. Kasama dyan si Bato at saka si Bongo. Si Bato siya yung PNP chief noong time na yon. Tapos si Bongo ay isang parang manager, nagbibigay ng pera or reward, di ba? At kinonfirm yan ni Garma. Okay, so hopefully exciting to kasi tuloy-tuloy na, di ba? Mukhang tuloy-tuloy na. Pero pwede silang mag-file ng motion and I'm sure i-reject pa rin yan ng ICC. Ano sa tingin nyo guys? Kung meron kayong mga comments or mga suggestion, please paki-type lang po sa baba ng comment section. And this is the news listener. If you like this video, please yes, hit the like button and subscribe. And I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.